Nauwi sa pagkakaaresto ng isang armadong suspek ang pinaigting na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa mga ilegal na nagmamay-ari ng baril sa San Jose City, Nueva Ecija. Isinagawa ang operasyon noong August 11, 2026 ng mga tauhan ng San Jose City Police Station matapos ipatupad ang isang search warrant laban sa target na isang 34 anyos na lalaki, residente ng barangay Don Canuto Ramos, San Jose City. Ayon kay Police Colonel Richie R. Claraval, Provincial Director ng NEPO, matagumpay na naaresto ang suspek sa isinagawang operasyon. Nasamsam mula sa kanyang kustudiya ang isang homemade caliber 38 na baril na may lamang 4 na live ammunition. Nakuha rin ng mga otoridad ang ilang hinihinalang drug paraphernalia kabilang ang 3 improvised water pipe tooters, isang maliit na strip na aluminum foil at isang itim na camel back body bag. Inihahanda na ang mga kasong kriminal laban sa suspect dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang proseso para sa pagsampa ng mga kaso. Ayon kay Police Colonel Claraval, magpapatuloy ang NEPO sa pagpapaigting ng kampanya laban sa loose firearms sa pamagitan ng agresibong pagpapatupad at pagsisilbi ng mga search warrant, partikular laban sa mga individual na iligal na nagmamay-ari ng mga baril. Patuloy namang hinihikayat ng pulisyang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang makatulong sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa buong lalawigan. Agad na nagsagawa ng Joint Search and Retrieval Operation ang mga otoridad at mga responder sa isang bahagi ng ilog sa Barangay Platero, General Mamerto, Natividad, Nueva Ecija matapos maiulat ang pagkakatangay ng isang katawan sa lugar. Batay sa impormasyong ibinahagi ni General Mamerto Natividad Mayor Larry Soriano Ponce sa kanyang Facebook account, pinangunahan ni Sir Kenneth Flores ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Natividad ang isinagawang operasyon. Nakiisa sa paghahanap ang mga tauhan ng pulisya, MDRRMO ng Laur at opisyalis ng Barangay Platero upang masusing siyasatin ng ilog at mga kalapit na lugar na posibleng pinagtangayan o pinagdalhan ng katawan. Hindi naging madali ang operasyon dahil malawak at mabato ang bahagi ng ilog na kanilang sinuyod. Dagdag pa rito ang basa at maputik na kondisyon ng paligid bunsod ng pag-ulan na nagdulot ng karagdagang panganib at hirap sa paggalaw ng mga responder. Ayon sa naturang post, ang katawan na nakita sa ilog ay iniuugnay sa isang individual na dati nang naiulat na nawawala sa bayan ng Laur. Gayunman, wala pang inilalabas na kompletong detalye hinggil sa pagkakakilanlan ng katawan at wala ring opisyal na kumpirmasyon na ito nga ang nawawalang individual. Makikita sa mga larawang ibinahagi ang koordinadong pagkilos ng mga responder habang nagsasagawa ng paghahanap sa iba't ibang bahagi ng ilog sa mga daanan at iba pang lugar na maaaring may kaugnayan sa insidente. Samantala, muling pinaalalahanan ang mga residente at publiko na maging lubos na maingat sa mga ilog, sapa at iba pang anyong tubig, lalo na kapag patuloy ang pag-ulan, tumataas ang tubig at malakas ang agos. Patuloy na hinihintay ang opisyal na pahayag ng mga kinauukulang otoridad hinggil sa pagkakakilanlan ng nasabing katawan at sa buong detalye ng insidente. Kinakatakutan ng ilang magsasaka hindi lamang panahon ng tag-ulan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, kundi maging ang panganib na dulot ng leptospirosis na maaaring makuha sa paulit-ulit na paglusong sa baha at putik. Sa 9 na kaso ng leptospirosis na naitala sa Rural Health Unit o RHU ng lungsod ngayong 2026, 6 dito ay mga magsasaka habang isa sa mga pasyente ang nasawi.
Katumbas na ito ng kabuong bilang ng mga kaso na naitala sa lungsod sa buong 2025. Para sa mga magsasaka, hindi simpleng pag-iwas sa baha ang solusyon dahil ang pagkakalantad sa tubig at putik ay bahagi ng kanilang hanap buhay. Kailangan nilang magtungo sa bukid kahit basa ang paligid upang may pagpatuloy ang kanilang trabaho at mapangalagaan ang kanilang mga pananim. Isa rito si Homer Barnachea, 65 taong gulang na magsasaka ng palay mula sa barangay Bagong Sikat na may personal ng karanasan sa leptospirosis matapos itong 2 beses na tumama sa kanya noong siya ay 18 at 25 taong gulang. Dahil dito, naging mas maingat umano siya sa kanyang kalusugan lalo na kapag nakararanas ng sintomas matapos malantad sa baha o putik. Ganito rin ang pangamba ni Artemio Valdez, 59 anyos, na aminadong mahirap umiwas sa baha kahit may sugat sa katawan dahil kailangan pa ring magtrabaho sa bukid. Mas naging seryoso umano ang kanyang pagtingin sa sakit matapos niyang masaksihan ang pagkamatay ng ilang kapwa magsasaka na sinasabing nalantad sa mga lugar na kontaminado. Samantala, may mga hakbang na ginagawang lokal na health office upang mabawasan ang panganib. Kabilang dito ang pamamahagi ng doxycycline sa mga nalalantad sa baha, gayon din ang pagsasagawa ng health seminars at information campaigns tungkol sa leptospirosis. Nagpaalala naman ang DOH sa publiko na hanggat maaari ay iwasang lumusong sa baha. Kung hindi may iwasan, kailangan agad na maghugas o maligo gamit ang malinis na tubig at sabon at kumonsulta sa doktor para sa wastong payo at paggamot. Para sa mga magsasaka, nananatiling hamon ang pagbabalanse sa kaligtasan at pangangailangan nilang maghanap buhay. Sa bawat paglusong sa baha at putik, kaakibat ng kanilang pagtatrabaho para sa pagkain ng mga Pilipino ang panganib na dapat ding tugunan sa pamamagitan ng sapat na proteksyon, impormasyon at serbisyong pangkalusugan.